May bagong balita po tayo rito mula sa mundo ng crypto at siguradong mapapaisip ka kung tama ba ngayong tama bang ngayon na ang tamang panahon para bumili ulit ng Picoin. Ang Pi Network na kamakailan lang ay tila nananahimik at nagbabadyang bumagsak. At ito na po ay biglang nagpapakita ng mga palihim pero malalakas na sinyales ng kanyang pagbabalik or ang pagbabalik ng kanyang sigla. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit may mga posibilidad na tumaas ng hanggang 50% ang presyo ni Picoin. Kasi habang ang ibang investors ay natutulog pa, ang mga whales o malalaking investors ay nagsimula na pong bumili. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang unang tanong ay bakit ba biglang naging mainit ulit itong si Picoin? Ayan, simple lamang po ang kasagutan dyan. Dahil may mga balitang may isang malaki at tahimik na wallet ang nag-iipon ng halos 330 million na Pi tokens. Ang laki po niyan. At katumbas po niyan ay 149 million dollars. Yan po yung kanyang katumbas na halaga. 149 million dollars. Kaya ang laki po niyan. Hindi pa ito inililipat sa kahit anong exchange. Ibig sabihin ay hawak pa rin ng whale na ito ang kanyang coins. At kung matagal mo nang sinusubaybayan ang crypto market, alam mo kapag ang mga whales ay bumibili pero hindi nagbebenta agad, ibig sabihin ay may inaabangan po silang malaki. Posibleng may alam sila na hindi pa natin alam. At gaya po ng iniisip ng karamihan, ay baka may insider information sila at yung parang lumalabas po na nakikita nila rito ay mukhang may malapit daw na potential listing sa isang malaking exchange. Ngayon ay ano naman ang nangyayari dito kay Picoin sa mga centralized exchanges. Ayan. Kaya silipin naman po natin ang galaw sa mga centralized exchanges. Ayon po sa ulat ay bumaba po ng malaki ang net inflows ni Picoin sa mga exchanges gaya po ni OKX, Bitget at saka Pionex. Sa madaling salita ay mas kaunti na ang naglalagay ng Pi sa mga exchanges kumpara sa mga naglalabas or nagwi-withdraw ng token pabalik sa kanilang wallet. At dito po sa mundo ng crypto, kapag kaunti po ang inflows, ibig sabihin yan ay wala pang masyadong gustong magbenta. Ibig sabihin nito ay nag-aantay po ang mga holders ng mas mataas na presyo. Kaya tahimik pero malinaw ang mensahe. Kontrolado po ang pressure sa bintahan. Ngayon ay may dumarating bang supply shock? Ayan, unlock, pressure looks manageable. Kaya ito po yung sunod nating malaking tanong dito. Paano naman yung issue sa mga token unlocks? Alam naman natin na ang unlocking ng bagong tokens ay isa po sa mga dahilan kung bakit bumabagsak ang presyo ng ibang crypto. Pero si Picoin, kahit may inaasahang 1.24 billion tokens na i-unlock sa loob ng 12 months or 12 buwan, ay tila handa para rito. Ayan, mukhang handang-handa. At bakit? Dahil sa halip na isang bagsakan, ang release ng mga tokens ay pinakalat sa average na 45.9 million Pi kada buwan. Mas manageable po ito. Hindi nakakatakot. Kumbaga sa ulan ay ambon-ambon lang muna kaysa sa bagyo kaagad. Ngayon ay may mga senyales ba na bumabalik na ang sigla sa presyo ni Pi? Ito na po ang exciting part. Ayon po sa technical analysis ay
meron po tayong tinatawag na bullish divergence. Ayan, ang ibig pong sabihin nito ay habang bumababa ang presyo ni Picoin, ang kanyang Relative Strength Index or RSI ay gumagawa naman ng mas matataas na lows. Ayan, at ayan, meron po siyang ibig sabihin nito ay may momentum na nabubuo pabor sa mga buyers kahit hindi pa halata sa kanyang presyo. Ayan, isa po itong napakagandang sinyales ng possible reversal. Kaya ayan po yung ating chart. Ayan, palakihin lang natin saglit. Ang kasalukuyang presyo po ni Picoin ay nasa mga 0.44. Pero nang chinek ko po kanina kay CoinGecko ay nasa 0.47 na ito. Kaya medyo umaangat po siya. Pero naglalaro po siya, nag-fluctuate po siya sa price range na 0.44 to 0.47. Pero ilang beses na po itong nag-bounce sa support zone na 0.42 hanggang 0.44. Ibig sabihin, kapag umabot po sa presyong ito, maraming buyers ang pumapasok para bumili. Kaya hindi po natutuloy ang pagbagsak. Malinaw na may strong support sa level na ito. Kapag nalampasan po ni Pi ang 0.50, pwede po siyang magpatuloy sa presyong 0.57, 0.66 at posibleng umabot pa ng hanggang 0.81 kung saan ay isang 50% na pagtaas mula sa kanyang kasalukuyang presyo. Ngayon ay may pag-asa pa bang malista si Picoin sa mga mas malalaking exchanges? Meron pong bulong-bulungan sa community na baka mailista na si Picoin sa mas kilalang exchanges. Bagamat wala pang opisyal na announcement, kung sakaling totoo ito, siguradong magpapataas po ito ng demand. At dahil nakahold pa ang tokens ng mga whales, posibleng sabay-sabay po nilang hintayin ang break, ang malaking break na ito bago po sila magbenta. Ngayon ay ano naman po ang mga dapat nating bantayan bilang mga traders. Ayan, balikan po natin ulit yung ating chart. Yan, hindi po ibig sabihin nito na sigurado na ang pag-akyat ni Picoin. Lagi pong may risk. Kung sakaling bumagsak po ang presyo ni Picoin at magsara ito sa ilalim ng 0.40, which is ang kanyang all-time low, magiging malabo po na matuloy ang kanyang rally. Dito posible pong mangibabaw ang mga sellers. Kaya mahalagang bantayan po natin ang price action, volume at RSI sa mga susunod na araw. At para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, yan ay malinaw na maraming Pinoy ang patuloy pa rin na naniniwala kay Pi Network. Ang balita tungkol po sa accumulation ng mga whales, mababang sell pressure at bullish signals ay nagbibigay po ng panibagong pag-asa. Pero dapat po nating tandaan, hindi po sapat ang pag-asa lamang. Mahalaga pa rin ang tamang pag-aaral at disiplina sa pagpasok sa mga posisyon. Kung parte ka po ng Pi ecosystem or meron kang hawak na Pi tokens mula noon, ito po ang panahon na pag-aralan nating mabuti kung kailan ang tamang timing. Kung wala ka pa pong Pi, huwag basta pumasok dahil lang sa hype. Tandaan natin na sa crypto, laging may kasamang risk ang reward. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang sitwasyon ngayon ni Picoin ay parang spring na pinipigil ang kanyang pag-angat. Hindi po siya sumasabog ngayon, pero may pressure na unti-unting nabubuo. Ang mga whales ay hindi gagalaw ng walang dahilan. Kaya habang tahimik ang market, maaring ito ang panahong pinaplano na ang susunod na big move. Kaya ang tanong ay, handa ka ba kapag dumating na ang pagsabog? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.